kini ang mga dagong balita sa Balitang Bisda karong Hunyo 5 adlong Biyernes. Consultancy firm ug language center sa Cebu gipasirad-an. Huot nga dagan sa trapiko gipangandaman sa Lapu-Lapu City LGU sa pagbukas sa klase. School supplies nga gibaligya sa Mandawi City Public Market himalitan na. Ug 3,000 pesos Charter Day bonus madawat sa mga regular o casual employees sa Lapu-Lapu City. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Gipanglantawan ang paghuot sa dagan sa trapiko sa mga eskwelahan sa Lapu-Lapu City kundiin nagpadayon ang pagtrabaho sa mga drainage projects o road repairs atol sa pagbukas sa klase karong Lunes. Si Luan Merundina sa report. Bisan kun way klase, ingon niini na ang kahimtang sa dagan sa trapiko sa Barangay Mactan nunot sa gipahigayong road repair haduol sa Mactan Elementary School. Kay gitrabaho ang usa ka lane, ang laing lane lang ang gigamit sa mga sakyanan. Hapsay ra hinuon ang dagan sa trapiko kun parehong gagmayng sakyanan ang mangagi. Apan kun adunay mga truck, mupatuman na og stop and go ang mga traffic enforcers sa dapit. Kay taga-suong sila si Lola Feli na balaka siyang matanggong gayud sila sa iyang apo sa traffic sa pagbukas sa klase karong Lunes. Estudyante sa Mactan Elementary School ang iyang apo. Bisag walay nagtrabaho, traffic jud. Oh. Samot na gyud karon ma'am kay kanang giguba naman pud. Madali na nila ma'am. Naot lang ta. Nabalaka usab ang mga PUJ drivers sa kahimtang unya sa trapiko sa dapit sa pagbukas sa klase karong Lunes. Niglunes traffic yun gaya ni ma'am kay klase naman. Wa sila igugid ninyo. Oo, mao gyud. Walay nagiyanan kanira. Ang maong suliran gituki na sa Lapu-Lapu City Government ning Simanaha uban sa DepEd Lapu-Lapu City Division, Lapu-Lapu City Police, City Traffic Management System kon CTMS ug ubang buhatan sa City Hall. Early in the morning gyud nga traffic siya mo na ang naay gi-designate nga drop-off points. So other mga strategies na ilang na-discuss, we'll have to also discuss about it. Matod sa pangu sa CTMS, Mario Napoli, gawa sa Mactan Elementary School, gipanglantawan usab nila ang paghuot sa dagan sa trapiko habig sa Paho Elementary School ug Paho National High School tungod sa gitrabahong drainage project sa dapit. Subay niini, mupakatap ang CTMS ug taglima ka mga traffic enforcers sa Mactan Elementary School ug sa Paho Elementary ug National High School. Deres katong area nga mga nasa highway nga mga eskwelahan. Of course, butangan ginatong tao niya. Inabagan sa mga kaning mga barangay tanots. Plus ako sa advice ng taga kanang kontraktor ba nga. At least magbutan po sila ilang plugman kay at least makatawang-tabang ba. Okay, required ng muna nila to. Alas 5 pa lang sa buntag sa Lunes, mupakatap na og mga traffic enforcers ang CTMS. Ilabi na kay sagad sa mga eskwelahan sa Dakbayan, mupatuman man og double shift sa ilang klase. Diin ang unang shift magsugod sa alas 6 sa buntag ug mahuman sa alas 12 sa udto. Samtang sa alas 12 sa udto ngadto sa alas 6 sa gabii ang ikaduhang shift. Gidasunan usab kini ni Dr. Marilyn Andales, Lapu-Lapu City Schools Division Superintendent. Very few raman to nga kompleto gyud nga ma-accommodate tanan. Oo. Here in the mainland, Lapu-Lapu. Usa sa mga eskwelahan sa Lapu-Lapu City nga makasinati og dakong kakuwangan sa classrooms sa pagbukas sa school year 2026-2027 ang Mactan Elementary School. Matod sa ilang principal, Leonardo Mar, 32 sa 64 sa ilang mga classrooms ang gikinahanglang trabahoon karong tuiga. Ang Mactan Elementary School adunay kapin sa 3,000 ka mga estudyante. Ang uban ana ma'am subject for repair na siya pero wa sana ko pasugdi. Kaya ako sang ipahuman ang building. Kaya once mahuman na siya, usapan ako i-transfer ang katong occupy sa building schedule to be repaired.
Ana mong paagi ma'am. So balhin-balhin mi. Kung sa tiyo mahuman, ato na pud mi. Kay katong ilang okupahan karon, mao na sa to'y repiron. Gawa sa kahuot unya sa trapiko at ubangan sa ilang eskwelahan, padayon usab ang pag-ayom-ayom sa ilang mga classrooms. Apan padayon gihapon ang ilang klase karong Lunes. Ma'am, anyway, ang mga teachers, bisa na sila yung mga room nga katong dili bitag conventional nga room, katong mga laboratory, naglimpyo naman po sila. Ilan na lang kung giridi, gilimpyuhan, whatever na lang yun para ma-ready na lang yun sa Monday. Makaklase yun sa Monday. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda. Tulo ka adlaw sa dili pa mobukas ang klase, busy na karon ang mga baligyaanan ug mga school supplies ug school uniforms. Aduna kunoy gamayng kabaguhan sa presyo matud sa mga manindahay. Atong saran sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, himalita na gyud pag-ayo kining mga school supplies magamit sa pag-eskwela, labi na mga uniform nga mga natahi ng daan, pipila ka adlaw sa di pa magsugod ang klase. Okay. Kani siya upaw, Oo. kani kapto, kabangkalan dos. Okay. Kani kanang kabangkalan uno, kani siya tingob. Oo. Nya kani magikay. Kumpleto sa mga public schools sa Mandaue ang mga gipamaligyang uniforms niining stall sa second floor sa Mandaue City Public Market. Pipila ka adlaw na lang sa dili pa mag-abli ang bag-ong school year, busy na sila. Daghang mga ginikanan ang miadto aron makasukod og humandaan nga uniform para sa ilang mga estudyante. Sa una, nag-K1 siya, gamay ra kayo ang mga requirements, karon nga nag-kinder na siya, ubay-ubay na gyud. Mahal man pagtahi niya, palit kag tela, mahal na, so mas may nang pre-made na judaan. Matud sa namaligya, gamay ra hinuon ang aumento sa presyo. Mapalit ang set sa uniform, upper ug lower, pambabae ug panlalaki. Labing gamay nga size, 300 kapin, pares na. Depende man gud sa size og sa iyang kuan na may plain, naasay kanang mga kanang stripe, checkered. Ang high school ma'am 580. 580 to 600 depende po sa sizes. Kung naaman sir mga gamay ra 10 pesos ana. Samtang gawa sa mga uniforms, pulikisab karon ang mga tindahan ug lain-lain nga mga school supplies. Sama nining duol sa merkado, nga matag karon og unya ang sud sa mga tao. Duna kunoy gamayng pagmenos sa ilang presyo, sama sa mga notebooks, gikan sab sa ilang supplier. Less raman sa mga kuan lang, mga basic leaves. So 80 leaves kay 13 apa to? 13. Pero nagkuan pa may basin may chance pa nga mo. Down po naman. Ang sikreto kuno ses para makabarato nining mga ginikanan nga nangumpra para sa ilang mga anak o canvas kuno daan sa asay maayo nga tindahan ug muhangyo sab kay pwede man sab nga makatag og discount ang mga manindahay. Ses? Daghang salamat, Nico Sereno. Ipatuman na ang bagong school calendar o ang 3 terms sa school year 2026 to 2027. Matud sa Department of Education, magsugod ang first term o opening block sa June 8 Lunes hangtod na sa September 15, 2026. Dinhi ipahigayon ng assessment, health checks ug learners and parents orientation. Samtang sa September 16 usab, magsugod ang second term hangtod na sa December 18, 2026. Magsugod sa January 4 hangtod April 8, 2027 ang last and third term. Ipatuman ang managlahing paglihok sa presyo sa produktong petrolyo sunod semana. Subay kini sa 4-day trading sa Mean of Platts Singapore kun MOPS ug sa foreign exchange averages. Gibanabana sa oil industry source nga gipaabot nga muumento ang diesel gikan sa 4 ngadto sa 4.50 pesos matag litro. Hinuon piso ngadto sa 1.50 usab ang matag litro nga rollback sa gasolina. Samtang gipaabot pa ang kalambuan kung aduna bay pagsaka o kahapag menos sa presyo sa matag litro sa kerosene. Hinuon karon pag Lunes ipahibaw sa mga oil company ang tukmang presyo sa produktong petrolyo. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak.
Gisiradaan sa Department of Migrant Workers kun DMW ang usa ka Japanese Learning Center sa Mandaue City ug usa ka consultancy service sa Cebu City human masuta nga nalambigit kini sa illegal recruitment. Ini ang report ni Alan Domingo. Gipangunian ni DMW Secretary Hans Leo Kakdag uban ang yama Yusik ug Asik ang pagpasira sa usa ka Japanese Language Training Center nga nag-okupar sa usa ka lawak sa building nga nimutang sa AS Fortuna, Mandaue City. Naabtan nila sa sulod ang 7 ka mga taong nagtungha sa naasoing learning center kinsa gihinabi ni Secretary Kakdag. Gisusi usab sa mga opisyal sa DMW ang mga dokumento sa naasoing learning center ug taod-taod miabot ang babaeng nagpaila nga nagdumala nini kinsa iyang gihinabi. Matod ni Secretary Kakdak na nalambigit sa illegal recruitment ang Japanese Learning Center diin may pasalig matod pa sa mga tao nga siguradong makatrabaho sa abroad basta makatapos sa ilang mandatory training program ay ma-refer sa ilang partner agency. Nagkantidad sa 50,000 ngadto sa 100,000 pesos ang gingong processing fee nga gipangayo nila sa mga kliyente. You are all victims. You're all innocent as far as we are concerned, so do not worry. However, we need to stop this illegal practice of the training center. Matod sa mga nagtungha sa Language Learning Center nga buot lang nilang makakat-on og pinulungang ni Hunggo sa tinguha nilang sayon makaadto sa Japan. Dili lang gikan sa Sugbo kundi aduna gikan pa sa Mindanao nga naka-enroll sa naasoing learning center. Nahugno ang ilang pangandoy human nasayran nga nabiktima sila sa illegal recruitment. Nasayangan. Nasayangan, sir. Sayang pilay mo sa Installment man, sir. More than 10K. Kung dili ka kabalo mo apply for the test, kay mutabang sila og apply mo ra sa exam ra. Gikuha sa DMW ang ngalan sa mga tinunan kay hatagan og financial assistance ug posibleng matabangan usab sa ilang tinguha nga maka-abroad basta musubay lang sa saktong proseso. Samtang i-revoke sa Mandaue City LGU ang permit sa learning center subay sa pagkabutyag nga gihimo kining pantalya sa illegal recruitment. Usa man sa rason nga maka-revoke sa business permit is if they're conducting illegal activities. Itong owner and the manager who's present will both be charged before the prosecutorial service of the DOJ. Kini ang pagpasirado sa usa ka language center diri sa Dakbayan sa Mandaue mismo si Secretary Kakdak sa Department of Migrant Workers ang nangulo sa closure implementation dinhi mga kapuso. Isip kabahin kini sa ilang pagpahugot sa ilang kampanya batok sa kaniyang problema karon sa illegal recruitment. Gikuan sa balitang bisdaka sa iyang habig ang nagpailang manager apan wa kini mohatag sa mga sakop sa media. Gipadayang ni Secretary Kakdak nga apil ang manager ug ang tag-iya sa training center pasakaan nila og kaso. Samtang giadto sa mga opisyal sa DMW ang usa ka visa consultancy nga nahimutang sa sulod sa lawak sa building sa Barangay Kasambagan sa Cebu City. Giistorya nila ang nagdumala nini mahitungod sa gipahigayon nila operasyon. Matod ni Yusik Bernard Ulalia nga pantalya lang ang visa consultancy apan nalambigit sila sa recruitment o placement sa overseas employment nga walay lisensya. Nagtanyag kini og trabaho sa Amerika ug Finland ug sa Dubai ug nagpasalig og dakong sweldo apan gipangayuan ang mga kliyente og processing fees nga nagkantidad og 150,000 ngadto na sa 300,000 pesos nga bayad. Human nila mahinabi ang naabtan nga tagdumala. Gihimo sabdayon ang pagsirado sa naasoing visa consultancy service. May nagreklamo at tayo po ay nagpadala ng mga surveillance team at nagpanggap po sila ng mga empleyado, mga workers. No? Kita natin dito, wala pang trabaho, nanghihingi na ng 150,000 to 300,000. So napakahirap po yan. Dili magpailad, kinahanglan magwais gyud ta. Definitely, we will be revoking their temporary permit. Nagdumili sa pagpa-interview ang sinaligan sa consultancy firm kay ang ila kunong abogado ang moasikaso nini. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. PUJ nga giparking o gibiyaan sa driver nilarga o nakabangga sa usa ka panimay. Samtang hugot nga pagpatuman sa curfew sa mga bata, gipatuman sa Barangay Capitol Site. Kiniugban pa sa Balitang Barangay ni Alan Domingo.
Makita kining usa ka PUJ nga giparking daplin sa kalsada sa Barangay Capitol site. Mikanaw ang driver og milakaw apan daw misunod man ang iyang jeep nga hinay milarga nga walay driver og hapit makabangga sa motor nga niagi. May nalang ka nakaligay ug milahos ang jeep sa usa ka establishmento nga iya sa Barangay Kapitan. Ako lang gikuanan yun, gi-repriman ang driver nga palihog sunod, matngon yun, double check yun prior ka manaog. Ang disgrasya, di yun na mahibawan na to. Ang caught on cam incident kabahin lang sa kuha sa 64 ka high definition camera nga gimunta sa Barangay Capitol site sa ilang dapit. Klaro kaayo nga makita ang kalihukan o kasika sa palibot. Apil na ang nahitabong rambol sa kabataan sa atubangang bahin sa usa ka pribadong hospital sa uptown area. Taod-taod na kini nga gilambigitan sa mga batanon gikan sa ubang mga dapit og nay usa nga gikan daay sa Capitol site. Ang ingon niini nga problema ang gitutukan sa barangay pagpahugot sa ilang pagpatuman sa curfew ordinance sa Dakbayan. Ang amo lang yung problema sir kanigyon atong mga minors. And sad to say na amin na found out katong na kuan kani sa social media katong diri nagrumble diri sa may a certain hospital na to, private hospital, Chongwa to be specific. Na trace na mo diay ang usa ato mo ng mga ikog dispensa taga Capitol gito siya. Samtang solar-powered ng barangay hall sa Capitol site ug gilauman nila nga makadingginot sila, hinoon ila pang obserbahan kay tulo pa lang kini kaadlaw. Mapasalamaton sa tanga ang mga council diri sa kuan sa dibabag ba sa atong mga plano wherein makasave gyud ta. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gusto sa Mandawi City Hall nga mapaspasan ang pagtrabaho sa mga proyekto ilabi na sa pagsugod na sa panahon sa ting-uwan. Kinumduman ni atong miaging gabii, adunay mga pagbaha nga nasinati sa pipila ka bahin sa Mandawi City human sa kusog nga uwan. Lakip sa daling gibahaan ang parte sa highway sa Barangay Tipolo. Matod sa City Hall, nag-auhag na ang mayor sa DPWH para mapadali ang pagtrabaho sa pipila ka mga programa. Sama sa drainage sa Tipolo, aron makonektar ang creek ug didto na mo flow ang tubig. Papaspasan ang katong ongoing katong dito sa Fortuna, di ba? Ka naman to more or less paspas naman drain dito, no? Gamay na lang kuwang. Then ang kanang sa Tipolo, supposedly nag-promise mo gud ang DP ug ang contractor nga end of May. Yeah, as far as the recent report, mga extend pag 1 more month. Posibleng kuhaong consultant sa Mandawi City LGU si kanhi Cebu Governor o kanhi Vice Governor Hilario Junjun Davide. Nakikita karong bago si Mayor Jonky Uwano kang kanhi Governor Davide o giasoy pa ni Uwano. Nagkauban sila kaniadto sa provincial government sulod sa siyam ka tuig. Matod sa City Hall, plano nilang kuhaon si Davide sa advisory capacity o consultant. Gihanay pahinuon kini karon sa syudad ang papeles ug appointment para kaniya. Amo lang gi-define ang terms, but murag inato nga theme as advisor on mga policies, political affairs, mas inana ano kan. Kaysa of course no may mga question siguro sa kuan experience ni competence ni Gobo former vice gov na city councilor pag ginakaniadto. Mga kapuso, dakong premyo ang nagpaabot kaninyo sa Kapuso Big Time Panalo Season 5. Moabot sa 6 million pesos ang premyo. Ug sa unang higayon, adunay duha ka mananaog ang makadawat og grand prize nga 2 million pesos tax-free. Gawa sa grand prize winners, adunay napo nga makadaog og 50,000 pesos, 100 winners sa 5,000 pesos ug 280 winners sa 1,000 pesos. Mutapos ang pagpanawat og mga entries karong August 7, 2026. Gawa sa participating Mercury Drugstore branches, GMA Regional TV o radio stations, mamahimo usab ninyong ihulog ang mga entries sa selected outlets sa Pure Gold nationwide. Mga kapuso, pagmatngon sa fake news, fake Facebook accounts ug scam texts. Bisitaha lang ang official Facebook page ni GMA7 ug ang microsite sa GMA Promos alang sa complete mechanics ug announcements. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. GMA Regional TV, Balitang Bisdak.
Miulbo ang dakong sunog sa Catbalogan City sa probinsya sa Samar karon lang hapon. Alauna 30 nadawat sa BFP ang alarma sa sudlunog bahin sa Seawall, Barangay 3 sa Catbalogan City. Tungod sa kasudlunon sa lugar nga dapit sa dagat, hagit sa kabombiruhan ang pagpaw ni ini. Gisumpay-sumpay na lang nila ang mga hose para makasud o nag-bucket brigade ang mga residente. Giisa sa second alarm ang sunog o gideklarar nga under control alas 2:35 sa hapon. Matud ni June Neil Tagurino, ang hepe sa Catbalogan CDRRMO, gibana-banang 20 ngadto sa 25 ka mga panimay ang naugdaw. Partially burned usab ang barangay hall sa Barangay 3 mismo. Padayon ang pagpanglista sa mga apektado sa taga-disaster office. Kasi yung area is may made up of light materials yung mga bahay, so mabilis talaga pumalat yung apoy. Naapula lang siya up until dong merong mga na-secure yung mga borders, pero border nung area. Pero yung nasa gitna, yun yung mga natupok talaga. 7 ka mga classroom ang tukuron sa GMA Kapuso Foundation sa mga dapit sa Northern Cebu nga nagusbat sa linog sa miaging September 30 sa miaging tuig. Samtang dulan usab sa 5,000 ka mga learners sa Northern Cebu ug sa Negros Oriental ang nakabenepisyo sa unang hakbang sa kinabukasan project sa Kapuso Foundation. Ani ang report ni Fem Dumabo. Napaigay ng Memorandum of Agreement o groundbreaking ceremony istali sa lokal nga kagamanan sa lungsod sa Daan Bantayan, Midilien ug sa Bugos City aron mapabarog ang mga classroom sa mga lugar nga apektado sa linog. 2 ka Kapuso type classroom ang tukuron alang sa Talisay Integrated School sa lungsod sa Daan Bantayan. 3 ka Kapuso type classroom usab ang tukuron sa Panugnawan Elementary School sa lungsod sa Midilien. Samtang laing 2 ka Kapuso type classroom ang pabarugon usab sa Dakit Elementary School sa Dakbayan sa Bugo. Samtang moabot usab sa 1,700 ka mga learners, 500 kanila gikan sa Bugos City, 600 sa Midilien ug laing 600 sa lungsod sa Daan Bantayan ang nakabenepisyo sa unang hakbang sa kinabukasan project sa GMA Kapuso Foundation. Moabot usab sa 3,000 ka mga incoming grade 1 learners gikan sa 72 ka mga elementary school sa lungsod sa Tanhay ang nakabenepisyo sa unang hakbang sa kinabukasan project. Ang matag beneficiary sa unang hakbang sa kinabukasan nakadawat og bag nga may 5 ka notebooks, 2 ka pads nga papel, 2 ka lapis, 1 ka karton sa Crayola, 1 ka tahal or sharpener ug 1 ka eraser. Sa lungsod sa Tanhay lang, dulan sa 1 ka milyon ka pesos ang nadawat sa GMA Kapuso Foundation nga gigahin alang sa proyekto. Malaki ang aming pasasalamat sa GMA Kapuso Foundation sa handog na tulong para sa mga mag-aaral natin sa grade 1. At sana marami pang tulong ang ibubuhos para sa mga kabataan dito sa Tanhay City at Pamplona, Negros Oriental. O baliklan sa gabutin, Femari Dumabok, Balitang Bisdak. Makadawat og tag 3,000 pesos nga Charter Day bonus ang mga regular o casual employees sa Lapu-Lapu City Hall. Kini ang gipaybaw ni Mayor Cindy King Chan atol sa press conference. Subay kini sa Department of Budget and Management kun DBM Local Budget Circular No. 65 Section 1. Samtang gitunan pa sa LGU kung hatagan usab og bonus ang mga job order personnel. Tinuod wala pa makahatag og tataong petsa ang Lapu-Lapu City Government kung kanusa maapod-apod ang maong bonus. Samtang formal na usab gagideklarar sa Malacañang nga special non-working holiday ang June 17, 2026 sa Lapu-Lapu City, subay sa pagtimaan sa dakbayan sa Charter Day ni ini. There will be 3,000 pesos na incentives na siya for casual and regulars. Then naatay makuan siguro sa JO pero we will announce it lang sa Sugod-sunod simana, balik na sa naandang 5-day workweek ang Lapu-Lapu City Government. Mato ni Mayor Cindy King Chan, karuuntang simanaha sila magsugod og balik sa 5-day workweek. Apan tungod kay Puliki, ang City Treasurer's Office sa payout sa mga senior citizens ug PWD, hinungdan nga gisibog nila kini ngadto sa sulod simana.
Niatong tunga-tungang bahin sa Mayo, nibalik na sa 5-day workweek ang Mandaue City LGU. Samtang niatong milabayng Mayo usab, nabalik na sa 5-day workweek ang Cebu City Government. Sa milabayng Marso, sugod gipatuman ang 4-day workweek sa mga local government units ug sa tanang mga opisina sa gobyerno subay sa Memorandum Circular Number 114 sa Office of the President nga higpit nga mohimo og mga lakang alang sa energy conservation. Gipangutana si Mayor Cindy King Chan sa mga sakop sa media kung pila gayon ang nadaginot sa Lapu-Lapu City LGU sulod sa kapin 2 ka buwan nga pagpatuman sa 4-day workweek. In terms of electricity, wala kayo. That is one of the reasons sad na among what na mo atong ibalik na bitaw ang kuan. But I'm sure nakasave ang mga atong staff no sa ilang plitipod, sa ilang pagkaon ana. Nakadawat og 130 ka mga unit sa fabricated fiberglass boats o climate change intervention package ang Fisher Folk Associations sa 33 ka mga LGU sa Bohol gikan sa provincial government sa Bohol. Gihatagan usab sila og napo ka mga non-motorized paddle boats, 5 ka 30-foot motorized boats ug 515 ka mga units sa 22-foot motorized boats. Tinguha ni ini nga mapalambo ug mapaligon ang produksyon sa mga isda, panginabuhian ug pagsuporta sa local food security efforts. Nagpasalamat ang mga benepisyaryo sa gihatag nga suporta sa gobyerno ngadto kanila. Parayong gibantayan karon sa Pag-asa ang Bagyong Esther nga nahimutang sulod sa Philippine Area of Responsibility. Katapusan kining nakitaan mga 230 kilometers sa amihang kasadpan sa Itbayat, Batanes. Nagdala kini sa hangin nga may gikusgon nga 45 kilometers per hour ug naglihok kini sa direksyon paamihanan Sidlakan sa gikusgon nga 15 kilometers per hour. Samtang padayong mopauwan sa hapitanang lugar sa Luzon ang southwest monsoon o habagat. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, taas ang kahigayunan nga uwanon ang Samar ug Leyte provinces sa kahaponon. Posible usab nga uwanon ang lalawigan sa Sugbo panahon sa kagabion. Ana usab ang posibilidad nga uwanon ang ubang lugar sa nasud. Ug mo kadto ang labing dako og nagunang mga balita sa Central ug Eastern Visayas. Daghang salamat mga kapuso. Ako si Cecil Kibon Castro. Maayong hapon mga kapuso and happy weekend.